And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan ang pinaka-latest sa balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Commodore J. Tariela, naku mga kababayan ni Real Talk, itong mga trolls mga kapatid na nagpapakalat na di umano mga kababayan wala tayong laban sa bansang China. At di umano mga kapatid isang bagsak lang daw tayo ng nuclear missile, madudurog daw agad yung ating bansa. Siguro mga kababayan, familiar na kayo sa mga grupo na nagpapakalat at nananakot sa sambayan ng Pilipino, na kung saan gusto talaga nilang takutin ang mamamayang Pilipino mga kapatid para makuha nila ang simpatya ng sambayan ng Pilipino para sa kanilang mga political interest. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Pakinggan natin ito mga kababayan, dahil yung ibang mga details dito, yung ibang information dito na sasabihin ni Commodore J. Tariela mga kababayan ay minsan ko na rin na-discuss sa inyo dito sa ating mga ginagawang content at sa ating mga live stream na talakayan. Particular dyan mga kapatid sa issue ng paggamit ng China ng nuclear missile sa ating bansa. Ito, pakinggan natin mga kababayan at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Kung paulit-ulit natin sasabihin na magkakagera, di ba? Naniniwala ba talaga ang mga trolls na ang China tatawirin? Do you know how far China is? Diba yung chart na yan, Ang layo tatawirin niya ang buong South China Sea para makipaggerahan sa Pilipinas. Na kung titingnan natin, bago siya makarating sa atin, meron din siyang issue sa Vietnam, nakaaway niya rin sa West Philippine Sea. Meron din siyang issue sa Japan, nakatabi niya lang din na may issue siya. Meron siyang issue sa India, nakaaway niya rin. Ngayon, kung ikaw si Xi Jinping, sino ka namang, di ba? I mean, sa classroom na lang, kung ikaw ang bully. Kung alam mo makikipagsuntukan ka sa isang tao at alam mo sa 20 na mga kaklase mo, 19 siguro ang makikipagsuntukan din sa iyo doon in response to fighting one small kid. Diba? Makikipagsuntukan ka ba kahit ikaw pa siguro pinakamalakas? Hindi rin tama yan. Hindi. Ang sinasabi dito ni Commodore J. Tariela mga kapatid, hindi tayo basta-basta pwedeng girahin ng bansang China. Katulad ng mga sinasabi ng SMNI mga kababayan. Ito narinig ko mismo to sa SMNI mga kapatid itong Peking TV News Network ni Kibuloy na di umano nalalapit na ang bansang Pilipinas mga kapatid or nahaharap na tayo sa malagim na gyera. SMNI mga kababayan ang nagpapakalat niyan mga kapatid. Ngayon, ang sinasabi ni Commodore J. Tariela dito mga kapatid, hindi tayo basta-basta pwedeng girahin ng bansang China mga kababayan dahil nga mga kapatid, ang nakapaligid nga na bansa nitong bansang China, itong nakapaligid ng mga bansa dito sa South China Sea ay may mga conflict din ang bansang China. At kung sakaling gagawin yan ng bansang China mga kapatid, hindi siya magtatagumpay dahil nga mga kababayan, itong mga katabi niyang bansa na kung saan galit din sa kanya, may possibility din mga kababayan na pagtulungan din itong bansang China. Kasi nga mga kapatid, sa lahat yata ng bansa dito sa Asia na konektado dito sa may South China Sea, kaaway ng bansang China or kumbaga merong mga issue ang bansang China mga kapatid. Sa Malaysia, sa Indonesia, 'di ba? Yung borderline nga nila diyan, nagsusuntukan na nga sila diyan 'di ba? Pero wala naman nangyaring gera. Dito sa Indonesia, sa Malaysia, itong Japan din, 'di ba? Yang mga bansa na yan mga kababayan na kung saan malapit lang din sa atin, kung sakali manggalawin tayo ng bansang China mga kapatid, magre-react yan, Kasi meron tayong common denominator sa mga bansang ito, Parihas tayo na inaagawan ng teritoryo ng bansang China. Dahil nga nang sabi ko sa inyo mga kababayan, tayong mga maliliit na bansa, pag nagsama-sama tayo mga kapatid, nagiging halimaw tayo sa harapan ng bansang China. Therefore mga kababayan, walang katotohanan yung mga claim ng SMNI
no, nitong fake media network, nitong mga tropa ni Digong, no? Lalo na itong isang babaeng vlogger na sinabihan na minsan ni Marcoleta na fake news vlogger daw, no? Itong tropa ni Sas Rogando, walang mga katotohanan yung mga claim nila, mga kapatid, no? Na di o mano nahaharap na tayo sa gera. Kaya lang ginagawa nila yan, mga kababayan, kasi nga ang gusto nilang mangyari, mga kapatid, matakot ang sambayan ng Pilipino at iasa dito sa mga Duterte, no, yung kinabukasan ng ating bansa. Kasi nga, mga kababayan, ang ginagawa nila Duterte, nagpapakilala sila, mga kapatid, na di umano mga bayani sila na magtatanggol sa bansang Pilipinas. Kung kaya't dapat daw silang suportahan para makabalik sila sa Malacanang. Di ba? Ang galing, no? Pero kung matalinong tao ka, no, itong kanilang ginagawa, mga kababayan, ay isang uri lang talaga ng propaganda. Malalaman mo talaga, mga kapatid, no, na isang propaganda lamang ito at wala itong basihan, no? Therefore, hindi yan dapat pinapaniwalaan kung matalino kang tao. Pero pag bobo ka, nako, maniniwala ka talaga sa mga pinaglalaban nitong makaliwang grupo na which is itong grupo nila Duterte. Tuloy! Kung ikaw si Xi Jinping, meron kang more than 1 billion citizens na hanggang ngayon gusto mo pang maisalba para maging matawag na silang developed country, di ba? Kasi hanggang ngayon, titingnan natin, developing pa rin sila dahil ang per capita income nila is still relatively small. Kapag, even if they have the largest economy in the world, pag i-divide mo yan sa number ng population nila, it's still not enough para masabing developed country sila. Ngayon, kung ikaw si Xi Jinping at pangarap mo maging president for life, bakit ka naman makikipaggera? Tama yun. Alam mo na may mga Chinese pa rin na naghihirap in far-flung areas of China. At isang bagay dyan, mga kababayan, yan si Xi Jinping na-anticipate na rin niya yan, na kung sakali man galawin niya ang bansang Pilipinas, mga kapatid, marami sa kanyang mga kababayan dito ang posibleng madamay sa kanyang katarantaduhan. Kasi nga, mga kapatid, kung sakali man, na girahin tayo itong bansang China, itong mga Pilipino talaga, naku, walang ibang pagbubuntungan ng kanilang galit ng mga kababayan, kundi itong mga Chinese na nandito ngayon sa loob ng ating bansa. Kumbaga, damay-damay na yan, mga kababayan, no? Damay-damay na yan. Kaya nga, gaya ng sabi ko sa inyo noon pa, mga kababayan, hindi basta-basta yan makakapag-isip si Xi Jinping na girahin tayo, no? Dahil ina-anticipate din ni Xi Jinping yan. Yung ekonomiya niya ngayon, mga kapatid, bumabagsak, no? Siguro pwede siyang magsindi ng gera, pero ang problema niya, mga kapatid, mahihirapan siyang bumangon. Kasi nga, pag sa gera ka, mga kababayan, pag pumasok ka sa isang gera, all out ang resources mo dyan, no? Ngayon, mga kapatid, sinong tutulong sa China? Yung mga kaalyado nilang bansa ngayon, tulad ng Russia, no? Halos paubos na rin ang resources niyan dahil ilang taon na sila nakikipaggera, no? Itong North Korea, mga kababayan, hindi naman ganong kaganda din ang ekonomiya ng bansang yan, no? Wala, kumbaga, itong mga katropa ni Xi Jinping, mga kababayan, no? Isang gera lang ang pwede nilang sindihan at sigurado, mga kapatid, after nilang sindihan ang gera na yan, babagsak yung mga bansa niyan. Dahil nga, mga kababayan, walang gaanong nakikipagsimpatya sa pinaglalaban nitong mga komunistang bansa. Dahil nga, mga kapatid, mga komunistang bansa sila, no? At anytime, no, na gumawa sila ng katarantaduhan dyan na pagsimula ng World War III, mga kapatid, pwede silang masanksyon. So ngayon, paano pa sila makakabangon? Di ba? Pag naubos na yung mga resources nila, mga kapatid, sa gera, paano pa nila babangunin, no, yung kanilang yung kanilang ekonomiya? Wala nang susuporta sa kanila, wala nang tatangkilik sa kanila. 'Di ba? Yun yung common sense diyan, mga kababayan eh. Taliwas nga dito sa mga campaign nitong mga tropa nila Digong. Na maging si Digong, mga kababayan, 'di ba? Siya yung unang nananakot sa atin, no, na daw laban natin dito sa bansang China. No? Pinapakita nila na makapangyarihan daw ang bansang China, mga kapatid, pero hindi nila alam, no? Hindi nila alam, or alam ni Digong yan, ayaw lang sa inyong sabihin, no, yung katotohanan na once makipaggera itong China, ito yung ikakabagsak ng kanilang bansa.
Dahil nga mga kapatid, once na nagamit nila lahat ng kanilang mga resources, no, panigurado yan mga kababayan, mahihirapan na silang makabawi dahil once na sinanction, no, yung kanilang bansa, ibig sabihin nun, hindi na sila basta-basta pwedeng makipag-trade, no, sa mga kaalyado nating bansa, sa mga bansang kaalyado ng Amerika, sa mga bansang sumusuporta sa Amerika. Once na ginawa yung sanction na yan mga kababayan, no, itong mga produkto ng China, mabubulok na lang yan mga kapatid sa loob ng kanilang bansa at hindi na yan nila pwedeng pagkakitaan. At yung mga reserve nila, no, kasi pagkakaalam ko, mayroong mga reserve itong China sa bawat bansa nga na kung saan may kalakalan silang ginagawa, no, yung mga reserve nilang mga dolyares diyan mga kababayan, pwede yang ma-forfeit, no? Kasi kailangan nila ng reserve mga kapatid, no, sa sa bawat bansa na makikipagkalakalan sila, kailangan nila ng reserve diyan or yung sinasabing deposit para may conversion yung kanilang mga Chinese products dito sa mga bansa mga kababayan na nakikipagkalakalan sila, kasi yun ang currency na ginagamit mga kapatid. Dollars ang currency na ginagamit nila tuwing sila, kalakalan mga kababayan. At once mga kababayan gumawa ng katarantaduhan itong bansang China at na-sanction sila, pwedeng ma-forfeit lahat yan mga kapatid, no? So imagine niyo na lang mga kababayan kung gaano karaming bansa, no, itong mga pinupuntahan ng China para makipagkalakalan ng kanilang mga Chinese goods dyan. No, imagine niyo na lang mga kapatid, lahat ng bansa na yan, pagsarahan ng pinto ang China at i-forfeit yung kanilang mga reserve dyan na mga deposit, ano mangyayari sa bansang China? Bagsak mga kababayan. No? Yan po ang totoo dyan mga kapatid. No? Kaya nga itong bansang China mga kababayan, gusto nilang i-deny, no? Gusto nilang sirain ang image nitong bansang Amerika. Kasi nga mga kapatid, maimpluwensya ang Amerika. At once sinabi ng Amerika yan mga kababayan na iban, no? Kasi nga ang Amerika maraming tumitingala diyan ng mga bansa mga kapatid. Pag sinabi ng Amerika ngayon na iban, no? I-sanction yung China na yan. Nako, kawawa ang China mga kababayan, no? At maging si Xi Jinping mga kapatid, nakikita na niya yan. No? Alam na ni Xi Jinping yan. Na once gumalaw ang Amerika, kaya nga laging sinasabi ng China, huwag kang mangialam dito Amerika sa issue namin sa Pilipinas dahil wala ka naman jurisdiction dito, no? Hayaan mong resolbahin namin ito ng Pilipinas. Yan yung rason mga kababayan kung bakit ayaw ng China nangingialam ang Pilipinas. Well, hindi naman nangingialam ang Pilipinas mga kapatid. Sinusuportahan lang naman tayo ng Amerika, no? I mean, ang Amerika pala, hindi naman nangingialam ang Amerika mga kababayan. Sinusuportahan lang niya ang ating bansa. Dahil nakikita ng Amerika, hindi naman bulag ang Amerika eh. No? Nakikita ng Amerika yan na walang kalaban-laban ng Pilipinas pag nakipaggera itong China. No? Ano bang laban nitong bansa na ito? Eh syempre, little brother tayo ng Amerika mga kababayan. No? Talagang tutulungan tayo niyan. No? Pero hindi naman nangingialam ang Amerika. No, ni minsan nga hindi nga lang pinagsabihan ang China oy, wag niyong agawin yung West Philippine Sea, 'di ba? Walang mga ganong statement ng Amerika mga kapatid, no? Kinukundina lang nila itong hindi magandang action ng bansang China. Pero anong sabi ng China? Huwag kayong mangialam, no? Kasi problema namin 'to sa Pilipinas. Labas na kayo dito, wala kayong jurisdiction dito, no? Kasi nga mga babae, nakikita kasi yan nila Xi Jinping, no, na pag nandito ang Amerika, no, pag binak-apan tayo ng bansang Amerika mga kapatid, talagang madidihado sila. Kasi yung mga merkado nila sa iba't ibang tawag dito, yung mga produkto nila sa iba't ibang bansa, no, na may kalakalan sila, pwedeng masakripisyo yan na kung saan may malaking impact yan mga kababayan sa kanilang ekonomiya. Pero kung tutuusin, hindi nangingialam ang Amerika, no? Tinutulungan lang tayo. No, tinutulungan lang tayo ng bansang Amerika. At kailangan natin ang tulong na yan mga kababayan. Dahil nga, no, hindi naman natin kaya na tayo-tayo lang. Therefore, kailangan natin ang tulong ng isang makapangyarihan at maimpluwensyang bansa tulad ng Amerika. Ganon yan mga kapatid. No? Taliwas dito sa mga pinagsasabi ng mga Duterte na wala tayong laban sa China. May laban tayo mga kababayan. No? Kung kaya't ang China, hindi tayo basta-basta talaga pwedeng durugin yan
Kasi nga, pag ginawa nila yan, nakikita na rin ni Xi Jinping, mga kapatid, yung magiging consequence kung sakali mang tuluyan niya tayong galawin, no? Tuluyan niya tayong girahin. Nakikita ni Xi Jinping yung mga consequence, mga kababayan, na pwedeng kakaharapin ng kanyang bansa. Tuloy. 'Di ba? It doesn't meet your own strategic objective and your personal goal. Kung gusto mo talagang payamanin ng buong China, why would you even go to war? Tama yun. Mo kanina, kung ang China na, nagsasakitan na sila sa India, hanggang ngayon, pareho pa yan nuclear capable. Ito. May nuclear capability, nuclear weapon. Hindi naman sila nagkagera. Yun. Pareho lang silang tinitindigan nila ang posisyon nila sa border dispute nila between China and India. Di ba? Yan din sabi ko sa inyo, mga kababayan. No? Kaya there's no reason, mga kapatid, na hindi natin pwedeng palagan. No, tama ba yun? There's no reason. Walang rason, mga kababayan, no, na hindi natin pwedeng palagan itong mga pang-aatake at panghaharas ng China sa atin dyan sa may West Philippine Sea. Kasi nga, mga kababayan, bago tayo maharas ng China, nandyan na yung border ng India at China, mga kapatid. Nagkakasakitan na talaga sila dyan ng literal. To the point na may mga namamatay na nga, mga kababayan. No? Pero walang gerang nangyari. 'Di ba? Minsan ko na 'tong sinabi sa inyo sa mga nakakapanood, no. Minsan ko na nakwento sa inyo ito. 'Di ba? So ngayon, pag tayo pumalag dito sa mga panghaharas ng China, no, hindi pwedeng sabihin na baka magkagera na kaagad, mga kababayan, no. Pwede tayong kwan dyan, no. Pwede tayong batuhan ng palakol diyan, mga kapatid. 'Di ba? Pwede natin gawin yun. Walang gerang mangyayari dyan. Huwag lang gumamit ng armas. Kasi pag armas na, mga kababayan, pag mga rifle na ang ginamit, ibang usapan na yun. No? Pero yung sabihin mong hand-to-hand combat lang, pwede tayo makipagsabayan dyan, mga kababayan. No? Pwede natin gawin yan sa mga tropa ng China. And I'm sure, wala talagang gerang mangyayari dyan. No? Kasi kung yung mga yang bagay na yan, no, yung pakikipag-asapakan dyan, yung pakikipagbatuhan dyan ng palakol, pwedeng magresulta sa gera. Di dapat nagkagera na itong India at China. Na kung saan, mga kapatid, no, parehas yan, may mga nuclear weapon. Diba? Pero sa tagal na ng kanilang girian dyan sa kanilang borderline, mga kababayan, walang gerang nangyari. Yun din yung naging basis ko nung nakaraan, mga kapatid. Bakit hindi tayo papalag dito sa mga Chinese na ito? Samantalang ang India nga at China, no, nagkakasakitan sila diyan, may mga nasasawi na nga, no. Wala namang gerang nangyari. Oh. So ngayon, no, malinaw na dito, pwede natin silang palagan, mga kababayan. No. Kay Jet Ariela nyo na mismo narinig yan, mga kapatid, ha. 'Di ba? Sa mga nagsasabing fake news daw ako, ito, no. Official na mismo ang nagsabi, no, na hindi pwedeng pwede tayong gumanti dito sa mga taga-China na hindi magre-resulta sa gera. Huwag lang talagang gumamit ng armas, no, yung mga baril. Kasi nga, ibang usapan na yun pag yun na ang ginamit at may nasawi sa ating mga tropa. Diba? Tuloy! Pero wala namang gera. Tayo ngayon, kailang taong pa lang si President Bongbong Marcos Tama. na tinitindigan ang posisyon natin sa West Philippine Sea. Do we actually think na because of that magkakagera? Diba? Pangalawa, hindi naman tayo nanggigipit. Sila ang nanggigipit sa atin. Tama. Minsan common sense lang din. Patuloy din ang sinisisi ang EDCA. EDCA daw ang dahilan kung bakit tayo ginigera ng China, gigirahin ng China. Pero again, ang issue ko dyan, kung Amerika talaga ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang China dito sa Pilipinas. 1992, umalis ang base militar ng Amerikano. 1995, tinake over nila ang Mischief Reef. Wala ng Amerikano, pumunta naman sila ng Mischief Reef. Amerikano ba ang dahilan kung bakit nagkaganon? 2012, nagkaroon tayo ng standoff na isang dahilan kung bakit napag-usapan ng EDCA. 2016 to 2022, si Tatay Digong ayaw niya na ng balikatan exercise. Di ba? Walang balikatan exercise na nangyari nung panahon ni Tatay Digong. Kaya nga naging bobo yung mga sundalo natin noon, eh. 'Di ba?
Kasi nga yung balikatan mga kapatid, tinanggal ni Digong yan. Na kung saan mga kababayan, malaking bagay yan sa ating sandatahang lakas. Dahil sa pamamagitan nga no, ng balikatan exercise na yung mga kapatid. No, na-upgrade no, yung kaalaman ng ating mga kasundaluhan. Hindi na-upgrade, na-update. No? Na-update mga kababayan yung kaalaman ng ating mga kasundaluhan sa mga bagong estratehiya ng pakikipaglaban at pagdepensa sa ating teritoryo. Na kung saan mga kapatid, pinagkait ni Duterte yan no, sa ating mga kasundaluhan during sa term niya. No? Pinagkait niya yan sa mga sundalong Pilipino. Tinanggal niya ang EDCA, yung balikatan mga kababayan. Na kung saan malaking kawalan yan para sa ating mga kasundaluhan. 'Di ba? Diyan isa talaga yan sa nanotice ko noong kapanahunan ni Digong. Kaya nga lang mga kapatid, no, noong kapanahunan kasi ni Duterte, syempre ako, aminado ako, nadala ako sa hype no, ni Duterte mga kababayan. To the point na yung mga taong kinikriticize yung mga maling ginawa niya, no, kinikriticize ko na rin tulad nila Dilima. Pero ngayon mga kapatid, no, natauhan na tayo, and I'm sure kayo din. No, natauhan na rin kayo sa kung ano nga ba ang tama at mali, 'di ba? At napatunayan na rin natin na mali yung mga ganong desisyon na ginawa ni Duterte, 'di ba? Tuloy. 'Di ba? Walang balikatan exercise na nangyari nung panahon ni Tatay Digong. Oh. Pero ang China patuloy pa rin sa harassment ng mga maestang Pilipino, patuloy pa rin sa pambababoy ng marine environment natin, patuloy pa rin sa pangharas ng China, ng Philippine Coast Guard at pagbibigay ng sakit ng kulo sa Armed Forces of the Philippines para sa resupply. Amerika pa din ba ang may dahilan? 2016 to 22 nga, ayaw nga ni President Duterte sa mga Amerikano kung marahin niya nga si President Barack Obama noon. Di ba? China pa rin ba? Di ba best buddies na nga sila ni Xi Jinping noon? And yet, ganun pa rin ang nangyari. Ngayon, panahon ni President Bongbong Marcos, kasalanan ng Amerika? Di ba? Yung mindset na yan may mali na eh. Parang kahit anong gawin ng Amerika, kahit tulungan nila tayo or hindi, basta trolls, ang sinasabi lagi, hindi, Amerika pa rin may kasalanan niya. Yan. Di ba? Kita Riela nyo na narinig mga kapatid. Di ba lahat ng mga DD shit mga kababayan, no? Lalo na si Roque. Oh, anong mga pinaggagawa nilang mga fake news diyan? Na di umano mga kapatid, ginagamit lang di umano tayo ng Amerika, no? Magiging battleground daw ang ating bansa. Mantakin nyo yung mga kasinungalingan na yan mga kababayan, no? Gusto nilang sirain ang imahe ng Amerika mga kapatid, no? Pero kung tutuusin, hindi talaga dahil sa Amerika, no, yung dahilan ng pang-aabuso ng bansang China sa atin, kundi sa interes yan nila mga kababayan sa ating mga resources, kung kaya't gusto tayong abusuhin ng China. Yun po ang totoo dyan mga kapatid. Mayaman ang Pilipinas, no? Mayaman tayo sa lahat ng resources mga kababayan. At yan yung gustong higupin nitong bansang China mga kapatid. Ginagawa lang nilang dahilan itong Amerika. Pero kung tutuusin, tama si Jay Tariela dito mga kababayan, no? Matagal nang wala yung EDCA sites dito, no? Yung mga base militar ng Amerika, tinanggal natin yan, no? Tinanggal pa natin yung balikatan kasi nga noong nanalo si Duterte mga kapatid, no? Tinanggalan nga niya ng pananggalang ang ating bansa para libre tayong pasukin ng China. No, pinalayas niya ang mga Amerikano. No, yung mga balikatan exercise niyan, tinanggal niya. Yung tie-up natin sa bansang Amerika, tinanggal niya. No, lahat ng mga koneksyon ng bansang Pilipinas sa Amerika, tinanggal niya. No, kumbaga tinanggalan nga niya tayo ng pananggalang. Pero ang China mga kababayan, hindi pa rin tumigil, no, sa kanilang interest diyan sa ating teritoryo kahit magkaibigan na sila ni Duterte. 'Di ba? Nasabi ko na rin ito sa dati ko pang mga vlog mga kapatid, no? Na kung saan yung pakikipagdialogo natin sa bansang China, useless yan, no? Mismong si Duterte na nga no? Na best friend pa niya si Jinping Hindi nga siya pinakinggan 'Di ba? Kaya in my opinion, wala talaga, no? Hindi ako naniniwala sa mga dialogo na yan dahil ang China mga kababayan,
No, hindi makikinig yan sa mga terms and condition na gusto nating imungkahi. Kasi ang gusto nila mga kapatid, sila lang yung pakinggan natin. No? Kasi itong China mga kababayan, ganid. Gusto nilang higupin lahat ng meron ang bansang Pilipinas. Ngayon, ginagamit na lang nilang dahilan na kesyo bumalik na daw ang Amerika dito, may impluwensya na daw ng Amerika. No? Dahilan lang nila yan mga kapatid para i-justify yung kanilang mga harassment dyan, yung mga pang-aatake dyan sa may West Philippine Sea. Diba? At kung titignan natin to, kung matalino kang tao, kung titignan natin itong lahat ng itong nangyayari mga kababayan, yan po ay propaganda ng bansang China. Kung saan, yan din yung pinapangalandakan, no? Nitong mga supporters ni Duterte, lalo na itong mga vloggers nila. 'Di ba? Yan yung mga information mga kapatid na kanilang pinapakalat. Na di umano itong Amerika, no, dinadala tayo sa gera. Itong si Marcos dinadala tayo sa gera. 'Di ba? Pero pag pinakinggan nyo dito, yung mga sinabi ni Tariela mga kapatid, no, malinaw pa sa sikat ng araw na hindi Amerika ang dahilan ng mga harassment na ginagawa ng China. Pinalayas na natin ang Amerika sa bansa natin. Pinutol na natin ang ugnayan natin sa bansang Amerika. Yung harassment ng China, no, yung interest ng China sa ating mga resources, nandyan pa rin at hindi nagbago yan. Mas lumala pa, mga kababayan. Diba? Yun yung totoo dyan, mga kapatid. Tuloy! Sir, follow-up question. May bagong narrative ngayon yung mga trolls. So, gaano katotoo, sir, na isang missiles lang tayo sa China? Ito na! Alam mo, meron tinatawag sa international relations na mutually assured destruction. Ito na! This is a theory na sinasabing kahit gaano ka pa karami ng nuclear missile, hindi mo rin yan mailalabas. Alam niyo kung bakit? Kasi the moment na i-launch mo ang nuclear missiles, other countries will also be launching nuclear missiles. Diba? Alam nyo mga kapatid, nung diniscuss ko to sa live ko, no, I think doon yata yon sa content ko about ni kay Rodriguez. Doon ko yata ito minsan nang na-discuss mga kababayan na itong China, hindi talaga nila pwedeng gamitin. Although meron silang nuclear mga missile dyan, hindi nila pwedeng gamitin yan sa Pilipinas. Dahil nga mga kapatid, merong international law, nabasa ko na rin yan merong international law mga kababayan na alam mo yun, na nagbabind dito sa mga bansa na ito na may mga nuclear power mga kapatid, na kung saan hindi nila pwedeng suwayin. No? Ngayon, kung gagamitin ng China sa atin yung nuclear power ng mga kababayan, pwede silang racebakan ng mga bansa na meron din nuclear power. No? Meron mga nuclear weapon. Kasi nga mga kapatid, merong batas, no, tawag na urban term nun, merong batas na humahawak dito sa mga bansa na ito mga kababayan na merong mga nuclear power na hindi talaga na pwedeng suwayin yan. Kasi once na suwayin nila yan mga kababayan, pwede silang risbakan ng mga kasama nilang bansa na meron din mga nuclear weapon. 'Di ba? Alam nyo ba na nung sinabi ko itong mga kapatid doon sa content ko, ang daming mga DD shit nagsabi na fake news daw ako. Fake news daw ako mga kababayan, no? Wala dang batas na ganon, no? Wala dang batas na nagsasabing ganyan mga kapatid. No, ito. Si Jay Tariela na mismo nagsabi niyan. No. Meron talaga yan. Kulang lang kayo sa research. Hindi basta-basta pwedeng gumamit, no, ang China ng nuclear weapon sa atin. 'Di ba? Hindi nila pwedeng gamitin sa atin yan. Kasi meron yan silang batas na sinusunod kaugnay dyan, no, sa pagkakaroon nila ng kanilang nuclear weapon. No? Pag ang isang bansa nga mga kapatid nagpaplanong gumawa ng nuclear weapon, hindi nga pwede na itago, ilihim mo yan no? Dapat i-declare mo talaga yan na meron ka nito. Kasi once na tinago mo yan mga kababayan, pwede kang masanksyon at pwede kang girahin yan. No? Kasi anong rason mo kung bakit mo tinatago yan? Di ba? May ganon mga kapatid. Kaya yung mga nuclear weapon ng China, hindi nila pwedeng gamitin sa atin yan mga kababayan. Maniwala kayo. No? Hindi tayo pwedeng basa-basa bagsakan ng nuclear weapon ng bansang China. No?
Kasi nga, pwede silang gantihan ng mga bansa din na merong nuclear weapon. No? Pwede silang durugin sa pag-violate nila, no, sa kasunduan na kung saan, mga kapatid, sa kasunduan at batas, no, na kung saan mga kababayan nagsasabing hindi nila pwedeng gamitin yung kanilang mga nuclear weapon sa pang-aabuso sa kanilang mga pang-personal na interes sa isang bansa. Di ba? Pasensya na kayo mga kapatid, may nasal congestion kasi ako ngayon eh. Hindi nila pwedeng gamitin yan, mga kababayan. At ngayon, no, kay Commodore J. Tariela na natin narinig yan. Lihitimong tao to, mga kababayan. No? Gusto lang i-debunk dito ni Commodore J. Tariela, mga kababayan, yung pinapakalat, no, nitong mga trolls nila Duterte, nitong mga trolls ng China, no, na isang bagsak lang daw tayo ng nuclear weapon, ng nuclear missile ng China, ubos na daw tayo. 'Di ba? Mga tarantado lang po ang maniniwala diyan, mga kapatid. Well, ang target naman kasi talaga ng mga kampo nila Duterte, mga kababayan, yung mga Pilipinong walang pinag-aralan. Yun yung target nila. Kaya nga, lahat ng mga propaganda nila, mga kapatid, sinasubject nila yan ngayon dito sa mga sinasabi nilang mga mahihirap. Kasi nga, doon sila makakakuha, mga kababayan, ng simpatya. No? Doon sa mga taong walang alam. No? Yun yung doon lang minamarket yung kanilang mga propaganda, mga kapatid. Kasi dito, no, sa mga taong may mga alam na sa mga ganitong bagay, hindi na sila magtatagumpay, no, nalasunin ang utak ng mga Pilipinong ito. No? Kaya ang tinatarget nila ngayon, mga kababayan, itong mga lumad, no, yung nasa mga remote areas, no, kung saan yung may mataas na may mataas na bilang ng mga taong mga kulang sa pinag-aralan, doon yan sila, mga kababayan. No? Doon nila binibenta yung mga propaganda nila kasi alam nila doon sila bibenta. Walang alam yung mga taong yun eh. No? Kaya ngayon, yung mga tao na yun, pag tinakot nila, talagang mapapakapit sa kanila, mga kapatid. Oh. Ganon ang ginagawa nila Duterte ngayon. Di ba? Kaya importante talaga na may mga ganitong balita, no? Na galing sa ating mga sa ating mga opisyal. Nang sa ganun, mga kababayan, malinawan pati yung mga walang pinag-aralan, pati yung mga walang alam. Kung ano ba ang katotohanan dito sa sinasabing nuclear daw ng bansang China, mga kapatid. O ngayon, malinaw na. No? Para doon sa nagsabing fake news daw ako, happy condolence sa'yo, kapatid. No, kung sino man kayo, alam nyo na kung sino kayo. No, happy condolence po sa inyong lahat. Tuloy! Kahit pa sabihin natin wala tayong missiles capability. Pero the moment na gawin sa atin yan, more countries will also be doing the same to have a counter response dun sa ganung launching ng missiles. Di ba? Di ba? Subukang gawin ng China sa atin yan. Talagang mabubura sila sa mapa, mga kababayan. Mabubura sila. No? Buburahin talaga sila ng mga bansa din na may mga nuclear missile. Hindi mo pwedeng gamitin. Hindi pwedeng gamitin ng China yung kanilang nuclear weapon sa pang-aabuso, no, sa mga maliliit na bansa. Marami ang magre-react diyan. 'Di ba? Hindi yan dinisenyo para gamitin mo sa pangbubuli mo. Kaya walang katotohanan talaga yung mga pinapakalat ng mga Duterte, mga kapatid, na isang nuclear lang daw tayo ng bansang China. Mga wala lang utak ang maniniwala doon, mga kababayan. Tuloy. So it's also very ridiculous statement na imi-missile tayo. Bakit tayo imi-missile? Oo. Hindi na ba talaga tayo naniniwala sa United Nations? Hindi na ba talaga tayo naniniwala sa Association of Like-Minded States? Kaya nga na kumakounter sa ganyang mga bagay? Are we allowing might again as a justifiable reason para sabing sila ang tama dahil mas malakas sila? Tama yun. And secondly, do we actually believe talaga na ang Amerika na patuloy nilang sinisisi, hindi tayo tutulungan kung sakaling gagawin nila yan? Diba? Sino nagsabi niyan? Si Roque. Di ba si Roque? No?
Di ba sila ang nagpakalat yan, mga kapatid? Tapos yung sino ba yon? No, yung isang Amerikano din na pugante sa bansang Amerika. Di ba? Talagang pinaviral nila yon. Na di umano, mga kababayan, hindi daw tayo tutulungan ng bansang Amerika. Di ba? Sila yung nagpapakalat yan, mga kapatid. No? Itong kampo nila Digong. Bakit Digong? No, baka may magtatanong na naman diyan, no? Bakit ba si Duterte lagi ang binibira mo? Syempre, kahit sino naman diyang alipores ni Digong ang magsasalita, no? Nagre-reflect pa rin yan sa pagkatao ni Duterte. Grupo niya yan eh. 'Di ba? Kahit si Roque pa magsabi niyan, pwede kong i-address diretso yan sa grupo nila Digong. Kasi ka-grupo nila yan. Oh. At yun na nga, mga kababayan. Sila Digong, no? Ang nagpapakalat ng disinformation na yan, na di umano, mga kapatid, hindi daw tayo tutulungan ng bansang Amerika. 'Di ba? Kung hindi pa nagiging, ito na lang, isipin nyo, mga kababayan, kung hindi pa nagiging totoo ang Amerika, no, itong UN, sa kanilang commitment sa kanilang mga kaalyadong bansa, matagal nang na-dissolve yung UN na yan, mga kapatid. Tandaan nyo yan. No? Dapat na-dissolve na ang UN, mga kababayan, kung hindi pa nagiging totoo, no, yung Amerika sa mga bansa na kaalyado niya, nakasama niya dyan sa UN. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Pero hanggat nandyan yung UN, mga kapatid, no, walang puwang yung mga disinformation na pinapakalat nila Roque, nila Duterte, na di umano, hindi daw tayo kayang tulungan ng bansang Amerika. Tuloy! Ibabalik ko ulit sa kanila yung argument na yan. Hindi, imimisel daw tayo ng China eh. Oh. Ang tanong, pag imimisel tayo ng China, is the United States is not going to have a counter response with that? Tama yun. And do you think Xi Jinping is really that not smart to also consider that possibility? Tama yun. Sir, meron din sila sinasabi. Kasi nga, mga kapatid, ang ginagawa lang ng mga kampo nitong mga Duterte ngayon, dinadarag nga lang ang sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Pag nakuha nila kayo, mga kapatid, sa pandadarag, sa pananakot nila, talo kayo. No? Talo kayo. Kasi panigurado niyan, magwawagi yung kanilang mga masasamang hangarin sa bansang Pilipinas. Yung mga interest nila sa bansa natin, magwawagi yan. No? Dinadaan lang talaga kayo, no, sa pananakot. Nang sa ganun, mga kababayan, makuha nila ang simpatya ng taong bayan. Kaya nga every rally nila, mga kapatid, nilalaso ng utak ng mga Pilipino nung kanilang mga audience na dumadalo sa kanilang mga maisog rally. 'Di ba? Nilalaso nila ang utak ng sambayan ng Pilipino. Kasi yun talaga ang dapat nilang gawin para makuha nila ang posisyon, no? Gaya ng sabi ko sa inyo, mga kababayan, si Duterte kasi, no, nadala, no, natangay, no, sa kapangyarihan na bilang presidente, no. Natangay siya, mga kapatid, nalunod siya sa kapangyarihan, no. At hinahanap-hanap niya ito. Na-addict siya, kumbaga, mga kababayan. Na-addict siya sa kapangyarihan bilang isang pinakamataas, no, na opisyal sa ating bansa. Kaya gusto niyang agawin, no, yung posisyon ng nakaupong administrasyon. 'Di ba? Kasi na-realize niya ang sarap pala sa pakiramdam noon sa Davao ka lang makapangyarihan, ngayon sa buong Pilipinas. Lahat ng mga leaders sumasaludo sa iyo. Lahat ng gusto mong gawin nakukuha mo. 'Di ba? Hinahanap-hanap nila ngayon yan, mga kapatid. No? Kung kaya't desperado silang sirain ng harap-harapan, ng imahe ng current administration. Ganon ang ginagawa nila. At paano nila gagawin yun? Sa pananakot. Sa mga false promises nila, mga kababayan, na di umano sila ang magliligtas sa sambayan ng Pilipino. No? Laban dito sa kinakaharap nating giyera. Sa kinakaharap nating nuclear ng bansang China. 'Di ba? 'Yon ang ginagawa ng mga kampo nila Duterte, mga kapatid. Oh. Nilalaso nila ang utak ng sambayan ng Pilipino, tinatakot nila, no? Para makuha ang simpatya ng sambayan ng Pilipino. Pasensya na kayo kung paulit-ulit yung sinasabi yan. Pero kailangan ninyong maintindihan, mga kapatid, na yan yung ginagawa sa atin nitong mga Duterte. Kaya dapat
no? Kahit paulit-ulit yung narinig yung mga ganyang litanya ko, no? Dapat wag kayong magsawa mga kababayan para ma-remind kayo, no? Kasi hindi natin alam mga kababayan kung ano pa yung mga susunod na propaganda na gagawin ng mga Duterte. Di ba? Tuloy. Sabi, either US daw takot sa China. Well, una sa lahat, no? Right now, the US still dominates the economy and the military capability. Oo. Tama yun. Secondly, in terms of the circle of friends, sino ba ang friends ng China ngayon? Yun. Magandang President punto Putin, yan. Oh. The North Korean president as well. Putin has to save himself from from a war with Ukraine na until now hindi niya pa rin natatapos. Oo. Ngayon, kung ikaw si Putin, ang laki na nga ng ginastos mo sa laban sa Ukraine. Tutulong ka pa ba sa China? North Korea, another circle of friends of China. But if you're going to look at the friends of the US government, dito lang sa region natin, you have to deal with Japan. You have to deal with South Korea. You have to deal with Australia. Hindi pa natin mention dyan ang buong G7 countries. No? Yun. The European Union, for example. So kung sukatan lang ng military and economic capability, I don't think, kung ako nga naisip ko, natalo siya sa collective action ng mga bansa na to. What more si Xi Jinping? Ang ganda mga kapatid, no, ng paliwanag ni Tariela dito, mga kababayan, no? Eksakto. No? Iilan lang ba ang kaibigan ng China ngayon? 'Di ba? Iilan lang sila mga kapatid. Nandoon na tayo sa makapangyarihan din ang Russia. Gaya ng sabi ko sa inyo. Bago pa ito lumabas sa dila ni Commodore J. Tariela mga kapatid, siguro sa pang-10 ko yatang vlog simula nung naging political vlogger ako, nabanggit ko na rin yan sa inyo mga kababayan, no? Na itong Russia hindi ito basta-basta makapagbigay ng kanyang suporta dito sa bansang China. Kasi nga mga kapatid, halos ubos-ubos din ang resources nitong bansang Russia ngayon. Ilang taon na ba sila nagkipaggera? Ganon pa man mga kababayan, no? Outnumbered ang China pagdating lang sa mga kaalyadong bansa, no? Iilan lang sila mga kapatid kumpara sa mga kaalyado ng bansang Amerika. At dito na nga pumapasok mga kababayan, no? Yung bagay na kinakatakutan ni Xi Jinping. Kasi nga mga kapatid, no, halos majority yata nitong mga kaalyadong bansa ng bansang Amerika mga kapatid, may market share ang China dyan. No? Nakikita nyo ba yung point? Merong market share ang China dyan. No? Ngayon, kung kakalabanin ng China ang Amerika, 'di ba? Pwede siyang sanksyonan, no? Hindi na kailangan dumaan pa sa gera mga kapatid, no? Hindi na kailangang idaan pa sa dahas, no? Yung sanction pa lang mga kapatid, no? Yung sanction pa lang pwedeng gawin na 'yan. Na kung saan pwede nang matalo ang bansang China diyan, mga kababayan. 'Di ba? Kaya maling-mali yung pakalat nila Duterte na takot daw, no? Ang China, ang Amerika sa China. Kung kaya ginagamit ang Pilipinas. Pero okay ko na naman yan narinig, mga kababayan. No? Ginagamit lang daw tayo, no? Kasi nga natatakot ang Amerika, no? Na mapantayan sila ng bansang China. 'Di ba? Alam niyo ba ngayon mga kababayan, no? Sa bansang Amerika, meron akong nabasa na busog kasi ako. Nilalabanan na daw mga kapatid, no, ng bansang Amerika yung mga Chinese products, no. Kumbaga, kinukompetensya na rin nila ngayon. Kasi nga nakikita din ng Amerika mga kababayan na dumadami na rin talaga ang mga Chinese goods na pumapasok sa US ngayon. At diyan pa lang mga kababayan makikita natin na pwedeng pamarisan yan yung ginawa ng US. Pwedeng pamarisan yan sa mga bansang kaalyado din ng bansang Amerika. 'Di ba? Kasi yan lang ang pinaka magandang strategy na pwede nilang gawin para unti-unting lumiit, no? Ang tawag nito, itong catchment ng Chinese products, no? At once nangyari yan mga kapatid, no, may impact na naman yan
dito sa ekonomiya ng China. Kasi yan ang nagpapalakas sa isang bansa, mga kapatid. No? Yan ang nagpapalakas ngayon sa bansang China. No? Yung kanilang mga export, 'di ba? Yan yung nagpapalakas sa kanila. Na kung saan, mga kababayan, pag diyan sila pinilayan ng bansang Amerika, may malaking tama talaga ito sa bansa ng China, lalo na sa kanilang ekonomiya. O, tingnan nyo na lang, mga kapatid, ha? Tuloy-tuloy pa rin yung mga exportation nila ng mga goods nila. Pero yung ekonomiya nila bumabagsak. How much more pa kaya, mga kababayan, pag yung mga bagay na yan, no, binira sila dyan ng bansang Amerika. Di ba? How much more pa kaya pag sinanction sila at pinutulan sila ng mga connection, no? Yung kanilang pinutulan sila ng connection dito sa mga bansa na meron silang market share. 'Di ba? Pag yan lahat nagsara ng pinto, mga kapatid, kawawa ang bansang China. At maging si Xi Jinping, alam yan, no? Kanya nga lang, alam kasi ng mga taga-China, mga kababayan, na mga uto-uto ang mga Pilipino. No? Kasi nga, maraming mga Pilipino hindi nakapag-aral. Okay lang naman sana kung hindi ka nakapag-aral, basta nagbabasa ka eh. Ang problema, hindi ka na nga nakapag-aral, hindi ka pa nagbabasa, talagang nagiging bobo ka na. Sad to say, mga kapatid, marami yan sa Pilipinas. Ako, hindi ako nakapag-aral, mga kababayan, pero mahilig akong magbasa. Diba? Wala akong tinapos. Aminado ako sa inyo yan. Wala akong tinapos, mga kapatid. Pero hindi nyo kayang sukatin ang laman ng aking utak. Makikipagsukatan ako sa kahit sino dyan. No? Kasi nga, mga kapatid, no? Dapat kasi nagre-research tayo. Lalo na ngayon, accessible na lahat, mga kababayan. No? Yung mga facts, pwede mo nang ma-access, no? Through internet, through cellphones, through smartphones. Di ba? Ganun lang yun eh. Kasi, mga kapatid, no, yung kahinaan yung ganyan, yung kakulangan yun sa pag-aaral, mga kababayan, diyan kayo tinitira ng mga politikong mapagsamantala. No, diyan, yung weakness nyo na yan, no, ang pinupunteriya, no, ng mga politikong mapagsamantala. Tingnan nyo, ang daming natatakot, di ba? Ang daming natatakot sa mga pananakot nila Duterte. Na kesyo, mapupunta na tayo sa gera, no, kailangan nyo kaming suportahan, no, na makabalik dyan sa kapangyarihan para mapigilan ang gera. Di ba? Grabe mga katarantaduhan yan. Tuloy! Ano kayang masasabi niyo sa lahat po ng mga Pilipino na nagsasabing duwag ang Pilipinas na hindi pumapatol sa mga aggression po ng China? Ito, magandang tanong to, mga kapatid. Alam mo, sa totoo lang, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala naman talaga tayong intention na mag-respond sa the same level of aggression ng China. Hindi dahil sa duwag tayo, but because we are not instigators of war. Ulit-ulit niya yung sinasabi, we are peace-loving nation. Mas gusto natin na mas mapayapang pag-uusap, hindi tensyonado, walang agresyon sa both parties. At naniniwala tayo na ang ganitong pag-uusap ay mas makakabuti para sa Pilipino, gayon din para sa China, no? Ang problema kasi diyan, mga kababayan, let's agree to disagree. Ang problema kasi diyan, no? Dito naman ako, mga kapatid, medyo hindi sang-ayon, no, sa sinasabi ni Commodore J. Tariela. Well, anyway, opinion naman niya yan eh, no? Opinion niya, karapatan niya yan. Ako, opinion ko rin to. Kasi nga, mga kababayan, yung mga pakikipagdialogo, no, na ginagawa natin, hindi kasi tayo pinapakinggan talaga ng China dyan. Diba? Hindi tayo pinapakinggan. And yet, dyan tayo umaasa, mga kapatid. No? Yung ating gobyerno umaasa sa ganyang sistema. Which is, sa tingin ko, no, in my personal opinion, mga kababayan, hindi tayo papaniwalaan ng China. Or hindi tayo papakinggan yan. Kasi nga, no, tinitingnan ng China, napakaliit yung bansa. Gusto nyo, sumaludo kami sa inyo? Diba? Minsan na tayong ginago nila eh. No? At nagpagago ang bansa natin. Therefore, mga kababayan, kung papakinggan nila ang opinion nating bilang isang bansa na minsan na nilang inabuso, minsan na nilang ginago, mga kapatid, edi parang gago na rin sila sa paningin nila. Nakuha niyo yung point. Ganon yun. No? Kaya dito, sa part na to, ewan ko, ako, disagree ako dito. No? Sa ganitong
sinasabi ni Commodore J. Tariela. Well, sabi naman niya, ito yung way ng presidente, which is yan yun, mga kapatid. Disagree ako dyan. Tuloy. So, I think it's unfair on the part of the Armed Forces of the Philippines and also for the Philippine Coast Guard na tawagin tayong duwag dahil Ako hindi ko naman sinasabi, mga kapatid, no, na duwag ang mga kasundaluhan natin. Actually, naaasar nga ako eh. Kasi nga, mga kababayan, alam naman natin na matatapang ang mga Pilipino, no? Kanya nga lang, no, nakukulangan tayo doon, no, sa pinakitang tapang ng ating presidente noong tayo ay atakihin nitong mga Chinese Coast Guard, mga kapatid, no? Dahil doon sa maximum tolerance na yon, no, nagmukhang duwag ang mga Pilipino. 'Di ba? Kaya nga sabi ko noon, bakit kaya yung mga bakit kaya hindi yung mga sundalong galing sa Marawi yung ipadala nyo diyan? Tingnan natin kung anong mangyayari. No? Kaya nga lang lately lang na-realize ko rin na kahit pala yun ay ipadala natin, kung meron pa rin itong maximum tolerance na to, mga kapatid, mauulit at mauulit pa rin yung pang-aabuso na yon ng bansang China sa atin. Buti na lang, recently, binawi na ng presidente yon. At handa na tayo, no, na harapin kung anumang hamon nitong mga tropa ng bansang China sa ating mga tropa dyan, no, na nagsasagawa ng resupply mission sa may Ayungin Shoal. Tuloy. dahil hindi tayo nakipag-water cannoning na paulit-ulit nila sinasabi noon. Ngayon naman, bakit daw yung mga Navy SEALs natin hindi rin daw lumaban, hindi daw nakipagpunong kung anumang level ng response ang gagawin nila. Ibig sabihin, our soldiers and our Coast Guard personnel are professional to adhere to the guidance of the Commander-in-Chief. It just goes to show na it's not just the respect sa authority ng ating Pangulong Bongbong Marcos, but they have understood ang magiging impact or kahihinatnan kung sakaling susuklian nila ng agresyon ang China. Tapos sasabihin pa ni Wushikon, na wala daw control si President Marcos sa kanyang mga military force. Natawa talaga ako ng mga kapatid eh. No? Dahil nga sa sobrang kasusunod ng ating sandatahang lakas, no, sa ating presidente, no, naputulan na nga lang sila ng daliri. 'Di ba? Tapos sasabihin nito ni Wushikon na wala daw control ang ating presidente sa ating mga military force. Napakalaking kasinungalingan ng mga kapatid, Ewan ko lang, ganito lang 'yan eh, no. Kung itong sandatahang lakas ng Pilipinas, no, kung itong sandatahang lakas natin, mga kapatid, hindi nag-aantay ng utos ng presidente or hindi sumusunod sa utos ng presidente, ewan ko lang talaga, mga kababayan, no, kung anong nangyari diyan sa mga Chinese Coast Guard na yan na nanghahara sa atin. 'Di ba? Kasi panigurado ako, mga kapatid, no. Talagang makikipag-ubusan 'yon yung ating mga tropa diyan. 'Di ba? Kasi nga matatapang ang mga sundalong Pilipino at sigurado sila, no, na pag sila binitawan diyan sa field, ready na yan, no. Kahit anong klaseng labanan ang pupuntahan yan, handang-handa yan, no. Compare naman dito sa mga tropa ng bansang China, mga kababayan, no, na marami lang sila, mga kapatid. In terms of experience, nako, durog-durog yan sa sundalo ng Pilipinas. 'Di ba? Nasubukan na natin yan eh, no? Yung Battle of Yultong, ilang mga Chinese ang pinatumba, no, ng mga sundalo ng Pilipinas noon. 'Di ba? Kaya nga nalagay tayo sa history ng Korea. 'Di ba? Sobrang dami nila nag-reinforce doon, mga kababayan, no, ng mga Chinese. Pero walang nagawa, no, sa kasundaluhan ng mga Pilipino. 'Di ba? Tapos ngayon, no, paparatangan pa kasi tayo, mga kapatid. Yun yung masaklap dun eh, no? Sabi ni Wushikon talaga, no, ang mahirap dito kay Marcos, hindi niya kayang kontrolin ang kanyang mga military. 'Di ba? Baka gusto makakita ni Wushikon, mga kapatid, kung paano mag-wild ang ating mga military, no? Baka tayo na mismo, no, ang lulusob diyan sa mga Coast Guard nila kung sakali lang. 'Di ba? Itong mga kasundaluhan natin, mga kapatid, nag-aantay lang talaga sila ng orders eh. That's why kinukundina natin ang presidente diyan sa kanyang mga maximum tolerance na yan.
Kasi kawawa no? Nagmumukhang pipitsugi yung ating mga sundalo ng maximum tolerance nila Di ba? Biruin mo, ginaganong-ganong ka lang, no? Tinututukan ka lang ng palakol. Di ba? Tapos, ano yon? Nagkamali pa si Bersamin yata doon. Hindi ako nagkamali si Bersamin, di ba? Nagkamali siya doon sa kanyang mga statement. Na di miscommunication lang daw yun or misunderstanding. Nakakaasar yung gano'n, mga kababayan, di ba? Taloy! Kahit kami mismo, no, on the part of the Coast Guard and even Armed Forces of the Philippines, sino ba naman ang papayag na yurak-yurakan ka lang ng water cannon? Tama yun. Atakihin lang basta-basta, butasin ang rubber boat mo. Ano ang nararamdaman ng ordinaryong Pilipino? Ganyan din naman ang nararamdaman ng ating mga Coast Guard personnel and even the AFP. Yun. However, naniniwala tayo sa wisdom ng ating Pangulong Bongbong Marcos. We respect that and we believe that the peaceful settlement ng ating pinaglalabanan sa West Philippine Sea is the best strategy that President Bongbong Marcos has. And this is something that he has to make sure na mapiprevent natin ang paulit-ulit na sinasabi ng mga trolls na magkakaroon ng digmaan. Actually, ang mga trolls, nakukonfuse na rin sila sa argument nila. Sinasabi nila, tayo ang dahilan kung bakit magkakaroon ng digmaan. Tayo ang dahilan kung bakit magkakaroon ng gera. Ngayon, pag pinakita natin ang kababaang loob natin and our peaceful approach on the issue, at hinahayaan lang natin na ang China ang maging aggressive, ang tawag naman nila sa atin, duwag. Diba? Wala ka ng tamang response Yun pala yung mga kapatid, no? Ito pala sila Duterte, matatawag pala natin mga trolls. Diba? Mga trolls pala. No? Trolls pala ang tawag doon. Kasi nga mga kababayan, no, yung pinaglalaban nila, propaganda ito ng bansang China. No? Therefore, ang nagpapakalat niyan mga kapatid, mga trolls. Diba? Sa mga fake news mga kababayan, sino bang nagpapakalat niyan? Diba? Mga trolls. So ito sila Roque, itong SMNI, no, ito mga DD shit vloggers, no? Yung mga kung sino-sino pa diyan mga nagpapakilalang mga bayani di umano, no, na magtatanggol sa ating bansa. Ang tawag pala sa kanila mga kapatid, mga trolls. Di ba? Pwede pa, yan pala ang tamang term na pwedeng itawag sa kanila, trolls. Kasi nga mga kwan sila mga kapatid, no? Mga kasangkapan ng bansang China. Kilala nyo na kung sino yung mga trolls dito mga kapatid yung mga trolls na mga politiko. Tuloy. Either warmongering ka dahil pinaninindigan mo ang posisyon sa West Philippine Sea or duwag ka dahil hindi ka sumusukli ng level of aggression sa China. But our main objective, we go back dun sa 3 parts of speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Una, hindi natin isusuko ang ating posisyon sa West Philippine Sea. Pangalawa, hindi tayo magiging dahilan ng aggression or pagtaas ng tension sa West Philippine Sea. And third, but the most important thing, naniniwala tayo sa mapayapang pag-uusap para mapababa ang tension sa West Philippine Sea. Yun, maganda mga kapatid. Yung video pala na pinanood natin mga kababayan, kay Kwan pala to galing, ano? Kay Jing No Boundaries. Salamat sa iyo kapatid na Jing No Boundaries, ano? At least ngayon naliwanagan tayo. I-subscribe niyo to mga kapatid, no? Si kapatid na Jing No Boundaries. Meron po siyang 132 subscribers mga kababayan. At least ngayon mga kapatid, malinaw na, no? Na ito pala sila Duterte, mga trolls. Mga trolls sila mga kababayan. Diba? Ngayon, malinaw na mga kapatid, no? Hindi tayo pwedeng, wag na tayo magpadala, no? Hindi na tayo pwedeng ngayon takot-takutin ng mga Duterte ng kesyo ganito. Isang bomba lang daw tayo ng bansang China. Narinig nyo ang opinion ni J. Tariela, mga kababayan. No, official yan. Lehitimong tao yan. At alam niya, no, lahat ng kanyang mga sinasabi. No? Hindi yan tulad ng kung sino-sino na nagpapakilala ng mga abogado ko, no? Pero mga abogago pala. Anyway guys, hanggang dito lang itong vlog natin, ano? Mag-iisang oras na naman ako mga kapatid. Kung nagustuhan niyo po, huwag kalimutang mag-subscribe at pag-like ang ating video at mag-comment na rin kayo dyan ng inyong mga opinion. Hanggang dito na lang. Adios.